aga. And of course, welcome dito sa Bicol. Mabilisan lang ang oras po natin. Kumustahin lang po natin ang naging takbo ng ating campaign sa Legazpi City and of course dito sa endpoint natin sa Tabaco City. First half. Opo. So, unahin po muna natin, Mayor Benji, kumusta po ang naging pag-ibig natin and of course ang pag-welcome din natin sa ating senatorial candidate. Yeah, good morning everyone. I'm Benji Rosal. I'm the one running for City Mayor. Of course, this is my first time to run for public office. I'm the brother of Governor Noel E. Rosal. Siyempre, ako nagpapasalamat for allowing us to host this activity today and welcoming all the candidates of PDP Laban and also the staff. Salamat sa inyong pag-paunlak. And also, of course, this time, alam ko na medyo mainit yung panahon, but of course, we are so productive in going to the market, shaking hands, and giving our intentions and platforms sa mga taga-Tabaco City. But it would be best siguro that from your end right now, we can learn from you and hear from you your intentions and concrete platforms in our national government, being the candidate for our senators. So, of course, we show our support together with our councilors right now here with us. Thank you for your time. And we hope that this will be a productive one while eating our lunch. Thank you very much and good morning. Hindi na po tayo magbalik-balik ng isa-isa lang ang po. Diretso na lang po natin bakit PDP ang ating party, why PDP ang kailangan suportahan ng mga taga-Albay, ng Tabaco. Go ahead po. Of course, I believe in the principles of PDP Laban. Before I take oath to be part of PDP, I already know, alam ko yung kanilang paninindigan. I know the principles behind their platforms. So that's why I'm confident of this party where I am into. From the very start of paglagay ng PDP up to now, I believe in consultative, participative democracy in governing our land. So isa sa mga haligi ng ating panggogobyerno ay dapat may demokrasya and participatory ang government. And all else will follow. Pag malakas ang ating pananalig sa Diyos, meron tayong malakas na panggogobyerno, ang partisipasyon ng tao ang ating pinakikinggan, and also their welfare, I believe that we will move forward and aim for higher purpose in our life, even for our society. Kaya ako naniniwala na ang PDP Laban will help us move forward for a better future for the Philippines. Thank you very much. So, pagkatapos ng tanong ko, pwede sumagot ang senatorial candidates natin. Paano natin pagsasamahin ang advocacy ng national candidates natin since alam naman natin ang Bicol is sinasabi ng Philippine Nation, ganito, paano natin ipapakilala ang lugar na senatorial candidates for the people to vote. Yeah, I think people are aware of what's happening right now, and their sympathy, of course, for the Duterte is there. And more than ever, good governance should prevail. Justice should prevail. So I think people are already knowledgeable of where we are right now. Kaya alam ko na people will decide according to their conscience. And ito po ay tinatawag na pilian. So talagang ang mga tao ay pipili ng nararapat para sa kanilang bayan na maging leader at kanila. Yes. Anong oras ka ba? 11. Good morning, guys. Okay. Akala ko na nasa tanghali din apat na tayo. But anyway, Mayor, first and foremost, thank you so much for accepting us in your home
accepting us here in Albay, dito po sa Tabaco, lalo na ako po bilang isang kandidato ng PBB Laban, sa narinig ko po sa sinabi nyo, totoo po yun. Kailangan lamang po nating labanan ang sumisira sa ating demokrasya. Kailangan po nating magkaisa. Hindi ko po sinasabing makipag-away tayo. Ang sinasabi ko po, una sa lahat, ang dasal. Hindi pwedeng mawala sa akin yan. Tayo'y mga Pilipino. Alam naman po ng buong mundo na Pilipinas ay mga Diyos. Yun lang hong iba lumilihis dahil po sa kaswapangan sa pera. Like what I said, huwag tayong makikipag-away. Ilaban natin na manatili ang demokrasya dito sa atin. Ang unang-unang gusto kong mangyari, hindi bilang kandidato, bilang Pilipino, gusto ko ibalik nila si Tatay Digong dito sa ating bansa. Gusto kong mayakap si Tatay Digong. Hindi tama yung ginawa nila sa kanya. Sa takot nilang makakakuha kami ng TRO, dinadali siya talaga kalad ka rin iakyat ng eroplano. Kinidnap at pinalipat para makarating sa Hague. Ganun pa man, alam naman natin lahat na buo ang loob ni Tatay Digong. Pinauwi na nga niya si Bibi Inday. Pinauwi na niya si SRP. Kasi nga po, sinabi niya sa kanila, don't worry about me, I'm okay. Kaya ko to. Sabi ng ating Pangulo, sabi ng ating Ama ng Sambayan ng Pilipinas. Kaya ko to. Pero alam natin lahat, siya'y nangangayayat. Because we all know he's sad. He's sad, pero hindi siya takot. Wala namang takot yung taong yan eh. Wala siyang takot talaga eh. Lalo na sa pagmamahal niya sa mga Pilipino. Alam ko kayo lahat ngayon nakikinig, maski na kumakain na kayo, dahil gutom na kayo. Sige lang, ituloy niyo yan. Ako po si Philip Salvador, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista lamang. Pinansagan ni Senator Robin Padilla at Senator Bongo na Mr. Epektibo. Dahil naniniwala sila na magiging epektibo kung maglingkod at magbigay ng serbisyo sa sambayan ng Pilipinas. Advokasya, ipagpatuloy ang naiwanang laban ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot at droga. Gusto ko pong manumbalik at tiwala ng mga Pilipino, lalo na ng mga magulang, na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang tahanan na ligtas. Hindi ba kikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po ang advokasya, trabaho para sa mga Pilipino. Grabe na nga ho nangyayari dito sa atin. Kanina ho, napadaan ako sa palengke. Ang nadaanan ko, yung bigasan,
yung nagbebenta ng araw-araw ngayon ng bigas. Ewan ko kung nadaanan mo rin, Jim. Nadaanan ko rin. Nakita mo mga presyo, 40, 45, bumaba na raw. Sabi ko, meron na bang 20 pesos ngayon, isang kilong bigas? Sabi niya, yun ang wala pa. So hindi pa bumababa. Sabi ko, at ang mga ulam, ang pang-ulam natin, sabi nila, ibababa nila. Lahat po, itataasan pa rin. Lahat po. Paano ho ngayon kung walang trabaho ang mag-asawa, 3 anak? Paano nilang bubuhay ng pamilya nila? Paano nila mapapag-aral ang mga anak nila? Halimbawa, nakadilihensya ang ama. 500 piso. Ibinigay sa asawa. Pupunta ng palengke ang asawa. Makikita ang presyo ng bilihin. Tingi-tingi ang gagawin sa pagbili. Pagkatapos nan, sisiguraduhin lang may mga barya siyang naiuwi para mabigay sa mga anak niya pambaon sa eskwela. Maski na barya-barya na. Hirap po ang mga Pilipino. Lalo na po mga manggagawang Pilipino kasi tinatanggal ho sila sa trabaho. Contractual ba tawag doon? Attorney Jimmy Bondong, Attorney job order. Job order. Paano ho kung gano'n na lang parati mangyayari? Dapat ho magkaroon ng matibay na batas na trabaho po para sa mga Pilipino. Kailangan po mapatibay natin ang ating agrikultura, teknolohiya, at ang ating infrastruktura para po gumanda ang kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila, kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yun. Pero paano naman po kung napapalayaan natin ang kanilang mga pangangailangan sa eskwela? Sa pribadong paaralan po, ang mamahal po ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga pangangailangan nila sa eskwelahan, lalo na po matrikula. Sa pampublikong paaralan naman po, marami tayong guro. Totoo yan. Pero kulang na kulang naman po tayo sa class buildings. Kulang na kulang po tayo sa mga silid-aralan. Sa isang silid-aralan po, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. Yung iba po, napapaupo na lamang po sa pagod. Napapaupo na sa higat. Yung iba nakatayo sa maghapon. Pang-umaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. At karamihan po na nag-aaral sa public schools, naglalakad lamang papuntang eskwelahan at pauwi. Anong matututunan ng kabataan? Kailangan po malagyan ng malaking pondo ang para sa edukasyon ng kabataan. Para po makapagawa pa ng mas marami pang class buildings, classrooms, para makabuti po ang kanilang pag-aaral. At sa pribadong paaralan po, dapat pong ilaban na pababain ang presyo ng mga pangangailangan nila sa eskwela, lalo na po ang kanilang matrikula. Last but not the least, sa akin pong advokasya, senior citizens. Alam niyo po ba na mga unang kumausap sa akin na tumakbong senador ay mga senior citizens. Sinabi po nito sa akin, Philip, tumakbo ka namang senador, tapos tulungan mo kami. Alam mo, unang hiling nila, pataasin naman yung mga pensyon namin. Yan talaga yung unang-unang sinabi nila sa akin, na nagmarka sa akin. Kaya kung halimbawa ako'y pagpalain ng Panginoon, pagpalain ng sambayan ng Pilipino, ako'y manalo. Ipaglalaban ko po maitaas talaga ang pensyon ng mga senior citizens. Ipaglalaban ko po na maging libre lahat ng gamot nila, hindi na po discounted. At kung maaari po,
libreng pabahay para sa mga senior citizens. Yun lamang po at maraming salamat sa naibigay niyong panahon sa akin. Alauna na pala, ang susunod po magsasalita, ang isa sa pinakamagaling na abogadong nakilala ko, Atty. Jimmy Bondo.